Parang ang nakulangan pa kami sa hibasanan din sa amin kaya naman idumayo nga kami sa panghihibasan. At nanguha nga pala kami ng talabang kuya at nakahuli din ako ng palanghitan at nanguha na nga rin pala kami ng balatan. So yun na nga guys for today's video, alas 3 nga pala ngayon ng madaling araw. Kami nga pala ngayon ay dadayo ng panghihibasan. Kasama ko nga pala si Papa, si Johan, si Yasi at saka si Mama. At yanong gaganda nga ng hilata din sa bangka ay parang nasa bahay lang. Si Negro nga pala hindi namin kasama at yanong himbing pa ng tulog sa bahay. Baka ako'y bigwasan kapag ginising ko. Maaga nga pala ngayon ng hibas kaya naman maaga nga kaming gumising. Ang balak nga pala sana ni Papa ilalabas niya muna aring bangka sa ilog. At gawa ng dito lang naman kami lagi nahihirapan. At yung dinadaanan namin dito ay mabilis mahibasan. Mahihirapan kaming maglabas ng bangka. Pero sumabay na nga rin kami at dediretso na kami dun sa aming panghihibasanan. Baka daw kasi tanghaliin pa kami ng gising. Kaya nagdala na lamang sila Mama ng panlantag, kumot at saka unan. At habang nasa biyahe nga pala kami, ang sarap ng tulog ni Yasi at Johan. Kaso nabulabog at gawa ng binidyohan ko. Ganda rin nga pala lagi ang pinagkakaabalahan namin kapag napapanahon na yung paghahanap buhay namin din sa dagat. Kapag napapanahon yung sea cucumber o yung balatan kung tawagin din sa amin. Pero sa ngayon medyo madalang pa yung nakukuha namin. Pero sa ngayon nga ang balak lang talaga namin panghuhain din sa hibasanan ay talabang kuya o yung tukod kabayo kung tawagin sa iba. Pero bukod nga doon ay magatingin na din kami dito kung meron na bang mga balatan. So yun na nga, kape po tayo mga katabudi. Nga pala si Johan at Yasi lagi na talaga namin kasama yan kapag kami ay dumadagat. May nabasa nga pala akong comment, may nagtatanong sa akin kung ano daw ba natapos ko ng mga kapatid ko at saka sila Mama. Grabe naman yung tanungan. Ano yan, 4 piece? Charis. Bago ko sagutin yan, si Johan nga pala ay mangingilaw pero hindi nga ako mangingilaw at ako inalamig. Sa umaga na lang ako manghihibasan. Si Papa ang kasama niya. At ayan, nakabalik na siya. Ito nga pala yung mga nahuli nila. Konti nga lang pala mga nahuli nila at gawa ng makiraw nga ang tubig. O makandag baga ang tubig, gawa ng malakas ang hangin. At pati naman paragfish ay hinuli ni Johan. Balikan ko lang arin laman ng timba. Ito nga pala ay tagutungan. Tapos ito, botete. Hindi yan namin kinakain. Kinuha lang yan ni Papa at ipampapain nga niya sa katang. Ito nga pala mga nahuli ni Johan ay hipon. At saka yung dalawa na yan ay balatan. Habang naghihintay nga pala kami ng umaga, nag-idlip muna kami ng kaunti. At ayan, umaga na nga pala. Ay di good morning. Di nga pala kami dumayo ng panghihibasan malapit sa bayan ng Ginluna. At sabi nga ni Papa ay negative daw sa talabang kuya. Wala silang nakita nung nangilaw sila. At pati nga raw balatan ay kaunti lang ang nakuha nila. Kaya naman lilipat nga kami. Uusog kami ng kaunti pabalik din sa Makalelon. Medyo madilim nga pala ang video natin ngayon at gawa ng masama ang panahon. Makulimlim at umuulan. Wala lang, share ko lang. Bahay na kami. Bayan. Yan. Lakas siya pula na yan. Magtago kayo. Mabuti na nga lang pala tuminturin agad ang ulan. Wala pa namang bubong aring bangka na aming sakay. Nga pala ko ikaw ay katulad ko na mahilig pumunta sa dagat o manghibasan, dapat bumili ka ng ganito. Di ba napag-utusan ka pa? Ganda rin nga pala ang ginagamit ko kapag ako ay nangihibasan. Dati na nga pala akong may aqua shoes na pinadala sa akin dati ng followers ko. Kaso nga lang ay nawala at gawa ng naanod. Pag nag-high tide kasi di ba abot yung bahay namin ng tubig. Ayun, pagkahibas sumama yung aking aqua shoes. Hindi ko na malayan. Kaya naman napabili nga ako. Maganda nga pala aring gamitin kahit na magrambangan ka sa paglalakad ay hindi ka masusugatan ng bato o matitinik. Dati yung ginagamit ko mga pinaglumaang sapatos na binibigay sa akin. At syempre hindi nga makatagal at nasisira din at gawa ng hindi naman yun panghibasanan ay. At yun nga pinadalhan ako ng followers ko ng 3 aqua shoes. Na kay Mama yung isa tapos yung dalawa na anod nga. Nga pala may nakita ako nakadungaw din sa bato. Palanghitan. Nakatuwa naman kakalusok ko pala ang ay may pangulam na agad ako mahuhuli. Kaso ayun hindi tinamaan. Sablay. Sinibat ko nga pala ulit sa loob ng bato at mukhang tinamaan na siya. Mabuti na lang at mababaw lang ang butas. Wari ko naman ay mahuhuli ko ari. May kasama nga pala siyang kalantiga sa loob at ayan nga at lumabas na. Pero wala nga akong pakialam dyan, aring palanghitan ang gusto kong mahuli. Nga pala nakalimutan ko nang sagutin yung tanong kanina. Senior high nga lang pala ang natapos ko. Tapos si Unichan ata ay grade 10. Tapos yung sumunod kay Unichan, parang senior high lang din. Hindi kami kayang pag-aralin ng magulang namin. Choice namin na huminto kami sa pag-aaral. Nga pala hindi ako proud na hindi kami nakapagtapos ha. Huwag nyo kaming tularan. Hanggat kaya kang pag-aralin ng magulang mo mag-aral ka. Iba pa rin talaga kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Sa ngayon parang wala sa isip ko ang bumalik sa pag-aaral. Pero ang nasa isip ko lang ay mapagtapos ko si Johan at si Yasi. At yung dalawa ko pang kapatid kung gusto nila tutulungan ko sila. So yun na nga babalik tayo din sa aking palanghitan na inahuli. Pinukpok nga pala ni Papa yung ulo at baka daw ay makatakas pa. May daladala nga pala si Papang martilyo at gagamitin nga niya yan sa pangunguhan ng talabang kuya. Yun kasi ay mga nakadikit sa bato kaya may dala siyang martilyo. May nakita nga rin pala siyang butas ng palanghitan na tinapatingnan nga niya sa akin. Wala ta siyang dalang sibat pero yun nga wala naman laman aring butas. Nga pala kapag na rin may butas sa ilalim ng bato. O yun baga may pinagkutkutan o kahag ang tawag namin. Kadalasan sa mga ganyan ang laman niyan ay palanghitan o di kaya ay crab. Minsan naman walang laman at gawa ng umaalis sila. Paano ko nalaman? Minsan kasi ay kakwentuhan ko sila. Charis. Minsan kasi nakikita namin. Pero yun na nga may napansin ako din sa bato. Talabang kuya, nakadikit siya din sa bato. Nga pala wag nyo na lamang pansinin arin dala kong kutsilyo. At talaga naman parang wala nang paglagyan ng kalawang. Ito naman kasi ay pampukpok ko laang. Matagal na kasi aring nakatingga sa bangka kaya kinalawang na. Nga pala ito yung sinasabi ko sa inyo na talabang kuya. Kung pagmamasdan nyo para talaga siyang bato lang. Pero hindi
dahil yan ay isang klase ng shell. Mahirap silang hanapin at gawa ng parang batulaang sila. Yung iba nga pala sa kanila hindi nakadikit sa bato, nakalapag lang. Kapag ganaring may tubig tapos mahangin, mas mahirap lalo silang hanapin. Kaya minsan kahit bato, tingin namin ay talabang kuya. Tatawag nga pala ko ni Johan at may nahuli daw siyang gutos. Pero sabi ko nga sa kanya wag mo nang aangat at abidyohan ko muna. Laki. Ay, pinatay mo muna. Asa mo yan? Gutos yan. May balon. Naglagas na siya. Habang abala nga pala kami sa panghihibasan, si Yasi naman ay nandun lang sa may bakuntod. Ubuhanginan at todo ang pagkukutkot. May lahi ata aring katang. Grabe na kung pagmamasdan mo, parang bato nga lang talaga itong pinapanguha namin. Dati hindi ako marunong manguha ng ganyan. Ang nakikita ko lang na ganyan ay yung malinis baga ang shell nila. At may itsurahan mo talaga na kabibi siya. Dati nga napagkamalan ko pa yaan na gutos o yung octopus. Kapag kasi sila ay nasa mababaw, yung tipong halos angat na yung shell nila sa tubig. Mga nakabukas sila tapos kapag nakandag mo yung tubig, natiklop sila. Kaya biglang may napuslit na tubig. Dati talaga nagpapakahirap akong hanapin yun. Sabi ko pa yan, ang galing naman magtago ng gutos at hindi ko makita-kita. Nalaman ko lang na yan pala yun dahil kay mama. Nung nanguha siya niyan. Madala nga pala yung ganyan sa amin kaya dumayo pa kami sa pangunguha niyan. Nga pala dumayo pa kami sa pangunguha niyan dito, hindi dahil para laang i-vlog. May parating daw kasi si mamang bisita at apaulam daw niya. Pero yung mga makukuha ko nga ay alutuin ko. At bihira lang kami makapag-ulam ng ganyan. Yung mga makukuha lang nila mamang apaulam nila dun sa kanilang bisita. Nagulat nga pala ko din sa isa kong nakita at nakabuka pala siya. Naipit yung daliri ko. Nga pala pupukin ko lang itong isa at apakita ko sa inyo na may laman talaga sila. Baka kasi isipin ng iba ano ba yan? Bakit puro bato naman yung inapanguha mo? Alam ko na kasi yung asabihin ng iba dyan ay advance ako mag-isip. Ayan po, kita nyo na may laman talaga sila. Pero hindi ko na nga abuklatin at gawa lang yung kutsilyo ko, ayan ang daming kalawang. Nga pala sa mga nagtatanong kung totoo daw ba aring tattoo ko sa braso. Hindi po. Sticker lang po yan na order ko online. Tattoo lang arin na pang 1 week. Mahilig lang talaga ako sa tattoo pero ayaw ko magpatattoo. O diba ang gulo? Gusto ko kasi pabago-bago ng tattoo kaya hindi pwede sa akin yung permanenteng tattoo. Okay na sa akin yung mga ganito at saka henna. Nga pala may napansin ako din sa bato na parang tibi pero hindi at yan ay sea cucumber. Ang tawag nga pala namin sa ganitong klase ng balatan ay kaki. Wala lang, share ko lang. Nga pala bago tayo magpatuloy ay mag-shoutout muna ako at parang inaantok na naman ako Mukhang hindi na naman matatapos ang aking pag-voice over ay shoutout kay Janine Sabalsa, Jan Mads, Leonardo Picasso, Nori Ignacio, Nona Bell, Daisy Guzman, Nico Lorenzo, Dolores Abra, Gerald Ednalagim at kay Rose Ilagan. Nga pala may mga nakikita rin ako ditong barong at kinukuha ko na nga rin pala. Maigi na rin yan idagdag sa lulutuin kong talabang kuya. Tumataib na nga pala kaya tinatawag na kami ni Papa at kami ay pauwi na. Pero parang inatamad pa nga akong umuwi at ako ginaganahan pang manghibasan at may nakukuha pa ako. So bali ito nga pala yung mga nakuha nila mama, puno yan timba nila. Tapos medyo marami rin pala silang nahuling palanghitan. Hindi ko lang alam kung ilang piraso yan. Tapos may kaunting balatan. Tapos ito naman yung mga nakuha ko. At bago nga pala kami umuwi, kumain na muna kami din sa bangka. At tuwang-tuwa nga sila Johan at ang daming kalapating dumadaan. At pati sila Papa para mga batang tuwang-tuwa sa kalapati. So yun na nga pagkatapos nga pala namin kumain ay umuwi na kami. Pagkarating nga pala namin din sa bukana ng ilog ay medyo mababaw pa ang tubig. Pinatay nga pala muna ni Papa yung makina at gawa ng hindi pwedeng dire-diretso. At baka mapatama ang hélice sa bato. Bali ako nga lang palang umawas din sa bahay at gawa ng sila Papa nga ay dun sa kabila nakatira, dun sa may palaisdaan. Medyo malapit nga lang din pala yun dito. Pagliko lang nila dyan, dun na yun. So yun na nga, ito nga pala mga nakuha kong pang-ulam ay sa amin lang ito ni Unichan. At sila Mama naman ay may nahuli din na kanilang pang-ulam. Medyo mahirap nga palang tanggalin ang laman nito, kailangan gamitan mo ng martilyo. At makapal yung kanilang shell. Pero pwede mo rin namang ilaga para mas madali mong makuha yung laman. Ewan ko nga baga at hindi ko naisipan. Nagpakahirap magpukpok. Nga pala gusto ko itong mga talabang kuya kaysa nga sa barong. Kasi itong mga talabang kuya, kung gaano kalaki yung lalagyan nila o yung shell, ganon din kalaki yung laman. Hindi nga tulad ng barong hasilaan sa laki ng bagal, ang liit lang naman ng laman. Nga pala ito yung sinasabi kong barong, na maliit lang ang laman sila ang sa laki ng shell. Nga pala asama ko na rin dito yung nakuha kong saang at gawa na nga isa lang din naman yan. At saka yung isang piraso na balakwit na nakuha ko. Kahit nga pala konti lang yung mga nakuha kong talabang kuya, ay medyo marami din yung laman na naipon ko. At gawa ng malalaki nga ang laman nila. Ang luto nga pala sana na gagawin ko dito ay kaldereta, kaso nga lang wala pala akong ingredients. Inatamad naman ako pumunta ng bayan, bagay yung langan sa Jack. Isang oras din kasi ang lakad papunta sa bayan, baya iyan. Nung nakaraan kasi ganun luto ang ginawa ni Mama at masarap pala. Pero yun na nga naisipan ko, nagataan ko na lamang. Dami pang pa-style sa pagluluto, basta mailuto at maiulam ay ayos na yun. Hoy, bakit para nagagalit na naman? Nga pala may nababasa akong comment, buti daw at hindi ako nauumay na araw-araw ay seafoods ang ulam. Para sa akin hindi naman nakakaumay, lalo na at libre. At saka marami naman kaming pagpipilian na seafoods. Nga pala isinama ko na rin dito yung gutos na nahuli ni Johan para isang luto na lang. Pero aring ang palanghitan na nahuli ko, ibang luto naman ang agawin ko. At baka naman kami mag-ipot na bagay puro gata na lang ang ulam. Ang kadalasang luto nga pala na ginagawa namin dito, pag hindi ginataan, inihaw, o di kaya ay prito, o di kaya naman
minsan ay binibislad. Ibababad sa ricado at tutuyuin bago iprito. At yan nga pala ang gagawin ko, ibababad ko muna ari sa ricado. Medyo pahirapan nga lang pala ako sa pagbislad at gawa ng yanong porol na ring itak. Babad ko nga lang pala ito sa suka na may bawang, paminta, asin at saka konting betsin. Tapos halu-haluin ko lang at ayan, pwede mo na siyang kainin. Laka, oy, ano yan, kinilaw. Pero may napapanood nga akong ganyan at tubog lang nila sa suka tapos alantakan na. Anong lansa nun? Yanong kunat pati nun. So yun, luto na nga pala itong inaluto ko. Kain po tayo mga katabudi. Bago nga pala ako kumain itong mga binabad ko ay binilad ko muna. At ari naman na nga ulamin namin mamayang hapunan. So bali ito na nga pala yung mga binilad ko kanina. Ulam na namin ngayong hapunan. Kain po tayo. So yun lang, bye.